Ito na ang pinakakinakatakot sa lahat ni Lebron, bye-bye Lolo. Ewan ko na lang nga po kung hindi pa rin magugulang tang kahit na maging ang mga solid fans ni Lebron dito. Hindi naman sa dahil hindi tayo believe sa kakayahan ng isang The King Lebron James sa loob ng court. Alam rin naman natin na kapag nagiinit to, talagang halos wala nga pong makapigil rin sa kanya Kahit pa nga po ngayong medyo may edad na nga rin po itong si Lolo, may palag pa rin at still malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng LA lalo na sa opensa. Pero mukhang nag-iiba na nga rin po yata ang ihip ng hangin ngayon para kay Lebron dahil mukhang hindi na nga po talaga ito ang inaasahan ng lahat sa kanya. Paano ba naman kasi mga kapatid, for the first time in history o for the first time sa karera ng isang Lebron James, ibang iba na nga po talaga ang ipinapakita ng data sa kanya at mahirap nga po talagang baliwalain lang to lalo na nga po sa LA ngayon na nanganganib pa rin ang kalagayan kahit nasa top 5 sila sa standing sa West. Isinisiwalat nga po sa atin ngayong itong advanced stats ni Lebron na napakalaki ng defensive decline niya ngayong season. Kasalukuyan nga pong nasa 119.8 lamang ang defensive rating ni Lolo, which is pangatlo nga po yan sa pinaka-worst kung roster ang pag-uusapan. Pero eto nga po ang mas malupit pa nga po dyan. Kung starter naman ang pag-uusapan, siya nga po ang pinaka-worst ngayon. Kapag nasa loob ng court si The King naaalaw ng Lakers team ang 14.5 points per game sa kada transition nila at yan nga po ang pangalawa sa pinakamataas na marka sa team. Ito pa ang pahabol dyan, 10.4 second chance points per game ang nakakawala rin sa 12.7 pass break ng team. Kapag nandyan nga po si Lolo Bron, pinaka-worst nga po yan na figure sa roster, kaya ang ending 35.2 points sa paint din ang nakakawala. Naku po, talagang tila makalaglag pa nga po yan lalo na para sa mga solid fans dyan ni Lebron. Isipin mo ring matagal nang naging mukha to ng liga tapos eto na nga po ang ipinapakita sa atin ngayon. Pero para sa iba tila acceptable naman nga daw yan dahil sa may edad na nga rin si Lebron, kaya nga Lolo na rin ang tawag sa kanya ng iba at anytime talagang pwede na rin nga po itong magretiro dahil wala na siyang dapat patunayan pa nga daw. Ang iba rin ang sinasabi tila planado daw lahat yan ni Lolo para pakawalan na nga po siya at makalipat ng ibang kupunan dahil alam nga daw niya na hindi pa rin uubra ang ganitong klaseng lineup kahit may Luka at Reeves sa kanila. Samantalang naku Green, layas na tapos si Curry. Ito na nga po ang sinasabi rin ng lahat na hindi na talaga bagay pa si Green sa kupunan ng Golden State. Nangyari na nga po ulit ang hindi dapat mangyari. Iniinda nga po ito ng Warriors. Pangalawang beses na nga pong na-eject itong si Draymond sa loob lamang ng 3 linggo. 2 sampal na technical agad ang ipinataw sa kanya sa last game nila kontra nga po dito sa Utah Jazz. At mukhang namumuro na nga po itong si Green kay Coach Kerr. Hindi na niya talaga gusto ang pinaggagawa ni Green sa loob ng court. Biruin mo ba naman mga kapatid, mismong si head coach na nga po ang nagsabi sa media na talagang umabot na nga daw sa 9 technical foul ang nagagawa niya at hindi pa nga daw nangangalahati din ang season ngayon. Pinapahiwatig na nga po ni head coach na pabigat na ang nagagawa ni Green lalo pat hanggang sa ngayon nga po nasa pang play-in pa rin ang kanilang standings. Matatanda ang biglang liko nga rin po ang sinabi ni Coach Kerr nang magsigawan sila ni Green. Nung una, misunderstanding nga lamang daw pero kalaunan inamin na niya na kaya sila nagsigawan ni Draymond nang dahil biglang sumagot o sumigaw sa kanya agad si Green at nangungutya pa dahil ang akala nito pinapagalitan siya ni coach sa turnover na ginawa niya. Pero gusto lang sanang sabihan ni Coach Kerr na medyo bawasan ang pagiging emosyonal nito sa loob ng court. Pero eto na nga po ang mas matindi pa dyan dahil mukhang may niluluto na nga po ang Golden State at mukhang alam na nga po ng lahat kung sino ang matatanggal. Makailang beses na nga rin pong naisama ang pangalan niya na talagang nasa trading block na rin ng Warriors. At eto na nga po mukhang todo buhos na rin ang gagawin ngayon ng Dubs dahil itong si Derrick White mula sa Boston na ang balak na kunin ng Warriors team. May presyo nga po ang kontrata ng gwardyang to ng Celtics kaya parang alam na talaga kung sino ang kamatch nito sa kontrata. Tapos lagi ng puro away na din ang nangyayari sa kanila. Halos hindi na makafocus sa goal nila ngayong season.